kailangan nating bantayan tuwing umaga ay yung ating weather updates. Yes, of course. Dahil dapat handang-handa tayo bago tayo lumabas ng bahay. At mga boss talagang bumangon na dahil maluwag pa ang daloy ng trapiko ngayon. Kaya naman alamin naman natin ang lagay ng panahon kasama ni Amor La Rosa. Good morning, Amor. Yes, good morning din sa inyo dyan, Carla and JC. Good morning, Pilipinas. Ngayong umaga makakasama natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Walang iba kundi si Mr. Alvin Pura. Good morning, Mr. Pura. Good morning, Amor, at good morning din sa inyong mga viewers. Mr. Pura, para po sa mga kagigising pa lamang, bago sila magsimula ng kanilang mga araw, mahalagang malaman nila ang magiging lagay ng ating panahon ngayon. So, ibahagi po natin na ang laman itong 5 AM weather forecast na inilabas ang Pag-asa kanina. Para po sa ating lagay ng panahon, para sa araw na ito, meron po tayong tinatawag na Intertropical Convergence Zone na siyang umaabot po dito sa area ng Mindanao. Nagdadala po siya ng mga kaulapan at mga mahina hanggang katamtamang mga pagulan at pagkidlat pagkulog diyan po sa area ng Mindanao, lalong-lalo na dyan sa area ng Southern Mindanao. Samantalang nagpapatuloy ang easterlies dito sa area ng Luzon at Visayas na nagdadala naman ng mga kaulapan. Dito nga po sa area ng Palawan, kung mapapansin nyo sa ating satellite, at umaabot din yan dito sa area ng Western Visayas. At ang Metro Manila po at ang natitirang bahagi ng bansa, patuloy pa rin tayo magkakaroon ng maliwalas na panahon na bahagyang maulap lamang maliban lang sa mga localized or isolated na mga pagulan o pagkidlat na sa hapon or sa gabi. Ayan, mga kababayan, since eto Mr. Pura, nalaman natin mga kababayan itong asahan natin magiging lagay ng panahon sa Luzon, Visayas at Mindanao. Eto naman Mr. Pura, dahil nga nabanggit mo na rin ang tungkol dito sa ITCZ at mukhang lately ito na rin yung ating madalas na naririnig sa mga ulat panahon. Pwede ba nating ipaliwanag ulit sa ating mga kababayan ano nga ba itong ITCZ na ito at ano ba nga asahan kapag meron ito? Yan po yung tinatawag nating ITCZ or Intertropical Convergence Zone ay ang pagsasanib ng hangin na nagmumula sa Northern Hemisphere o sa hilagang bahagi ng ating mundo at nagmumula din sa Southern Hemisphere o sa timog na bahagi ng ating mundo. Yan pong hangin na yan ay pag nagsanib ay nagkikreate po tayo ng mga kaulapan or nagsisimula po siya ng mga convection or mga kaulapan na maaari namang magdala ng mga pagulan or mga pagkidlat, pagkulog, or mga thunderstorms. Usually po, dyan po ating mga low pressure area or mga bagyo. Or yan po yung parang breeding ground ng ating mga bagyo. So ayan po, na-refresh ng ating kaalaman tungkol dito sa ITCZ na ito. Pero ito naman po, ano ba ang epekto nitong ITCZ dito sa umiiral din sa kasalukuyan na easterlies o hangin mula sa silangan? Paano ba nagkakaroon ng interaction itong dalawa? Yes, ang epekto ng ITCZ sa easterlies ay hindi po direkta. Pag meron po tayong Intertropical Convergence Zone, maaari pong umangat yung ating easterlies. Subalit meron po silang interaction. Pag nagsanib po yung hangin na easterlies natin at yung ating Intertropical Convergence Zone, ay maaari po siyang magkaroon ng wind convergence na tinatawag natin na maaari pong magdala ng mga kaulapan at mga convective activity or mga thunderstorms. Samantalang pag meron naman tayong mga low pressure area or mga bagyo na nanggagaling po dyan sa Intertropical Convergence Zone natin, easterlies po ay maaaring magpalakas ng ating low pressure area at maaari din po magdikta kung saan po tutungo yung ating mga low pressure area at bagyo. Okay, so ayan, naliwanagan na po tayo tungkol dito sa magiging interaksyon nitong dalawang weather system na kasalukuyan nga pong dominanteng umiiral ngayon sa ating Philippine Area of Responsibility. At maiba naman tayo, Mr. Pura, usaping temperatura naman tayo. Ano ba yung top 5 hottest temperature na naitala ng Pag-asa kahapon? Dahil ako mismo, personally, naranasan ko talaga yung mainit na panahon kahapong araw nga ng Martes. Ano ba yung naitala ng Pag-asa kahapon na pinakamaiinit na temperatura natin? Kahapon po, sa Subic area ay nakapagtala po tayo ng 38.8 degrees Celsius. Samantalang dyan naman sa Cabanatuan City, meron po tayong 37.2 degrees Celsius. Dyan po sa Sangli Point, sa may area naman ng Cavite, meron tayong 36.3 degrees Celsius na naitala. Dyan sa Jensan ay umabot po tayo ng 35.8. At sa may area naman ng or Parañaque City, sa may airport po, ay meron tayong inabot na 35.5 degrees Celsius. Samantalang dyan sa Dagupan, medyo lumamig po sila, umabot po lamang sila ng 35.5 degrees Celsius. Dito po sa Metro Manila, kahapon po, alauna ng hapon, nakapagtala po tayo ng 35.3 degrees Celsius.
So ayan po mga kababayan, kung mapapansin ninyo talagang napakainit po ng naitalang temperatura kahapon dyan po sa Subic at almost 39 degrees Celsius na po yan. Ano yan nga po ay 38.8 degrees Celsius. So napakainit po talaga yan. Ayan po, maraming salamat Mr. Alvin Pura sa ibinahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat din, Amor, para po sa ating mga kababayan. Actually, sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang ating mainit na temperaturang naramdaman. Subalit papalapit na po ang panahon ng tag-ulan. Maaari na po tayong maghanda or mag-ready. Bumili na po tayo ng mga kasangkapan na pang-ulan tulad ng mga bota, kapote at payong. At yung mga lugar po na bahain, ay maaari na po tayong maglinis ng mga estero or para maibsan po yung ating mararanasan sa Ng mga payong yan, Mr. Pura. Ayan nga po natunghayan natin si Mr. Alvin Pura na weather forecaster ng Pag-asa. Ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Sa pangkabuuan lagay ng panahon ngayong araw, mas magiging maulan po sa Palawan, Western Visayas at Mindanao dahil din po yan sa epekto ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Samantala sa Metro Manila at natitirang bahagi naman ng bansa, magiging bahagyang maulap na meron lamang mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog, lalo na po o sa gabi. Ayon naman po kay Mr. Chris Perez na weather forecaster ng Pag-asa, wala naman pong kinalaman ang mainit na temperatura o panahon sa nangyaring phreatic eruption kahapon po sa Mayon Volcano sa Albay. Ayon po sa kanya, nakikitang dulot nito ay ang mga tinatawag natin na geological factors. Pero para mabigyan na rin ng ideya ang ating mga kababayan dyan, tingnan na po natin ang lagay na panahon ngayong araw sa Legazpi City. Ayon po ito sa forecast ng Pag-asa. Ngayong araw, inaasahan pong agwat ng temperatura sa Legazpi City ay aabot ng 26 to 34 degrees Celsius at magiging partly cloudy with isolated rain showers or thunderstorms. Ngayon naman para po sa mga pangunahing lungsod ng ating bansa, ito na po ang 3-day weather forecast ng Pag-asa. Diyan po sa Baguio City, maaaring makaranas po ng mga pag-ulan simula bukas hanggang sa darating na Sabado. Dito naman sa atin sa Metro Manila, lagi na pong ihanda ang mga para sa mga posibilidad pa rin ng mga rain showers or thunderstorms bukas hanggang sa Saturday. Diyan naman po sa Metro Cebu, magiging partly cloudy with brief rain showers or thunderstorms sa Huwebes hanggang sa Sabado. Sa Metro Davao naman, may mga kaulapan pa rin po na maaaring magdala ng mga pag-ulan o pagkidlat pagkulog simula bukas hanggang sa Sabado. At para naman sa mga taga Zamboanga, andyan pa rin po ang chances of rain. Bukas po yan hanggang sa darating na Saturday. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Ako po si Amor La Rosa. Magandang umaga. Back to studio. Maraming salamat, Amor.